po ba? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, we just thank you, Lord, for this time. Salamat po, Lord, sa pagsama mo sa amin. Alam namin, kasama ka namin dito sa lugar na ito, O God. Lord, you're such a good God, Father God. Salamat po, Panginoon. Lord, sa faithfulness mo, Panginoon, for your, Lord, sa lahat ng mga magagandang bagay na binibigay mo sa amin, mga answered prayers, Panginoon, O God. Thank you, Lord. Alam namin, Lord, na nakikisaya ka sa amin ngayon, Lord, sa oras na ito, O God. At Lord, ikaw lamang papupurihan at pasasalamatan namin, sasambahin namin, Panginoon, O God. We just give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, pag mag-praise tayo, kailangan ko po ang inyong partisipasyon. Ready po ba kayo doon? Ayan na. Taas mo muna ang kamay. Yan, walang mahiya pati kilikili. Pawis man o hindi, carry yan sa Panginoon. Basta walang amoy. Then, palakpak. Ganyan gagawin natin. Throughout the song, ganyan ang gagawin natin. Amen po ba? Amen. Game. Go! Ay, parang wawawi ah. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. Now I have a purpose. Come on, let's all sing. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your One more time, come on, glory. sing. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your How about this one? glory. Sabihin po natin. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. How about this side? Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Yeah! No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you One more time, come on, sing. No joy. one else. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. 'Cause I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. Now I have a purpose. Yes, Lord. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me One for more time, your let's all glory. declare. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me One for more time, your let's glory. sing. One more time, say. Now I have a purpose. Now I have
in me. You made me for your glory. You made me for your glory. Yeah, come on, may I see all the hands clapping? Pwede po kayo sumayaw sa Panginoon. I was made for, 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 I was made for love. I was made for, 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 I was made for love. One more time, say. I was made for, I was made for, I was made for, yes, Lord. I was made for, I was made for love. One more last time, say. I was made for, 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 I was made for love. What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to prayer? More than just a way to heaven? What does it mean to be His? To be formed in His likeness? Know that we have a purpose. To be salt and light. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light. Everybody sing! Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. One more time, say. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Woo! Church will arise so that we will see with Jesus' eyes. We could show the world heaven. Show what it means to be His, to be formed in His likeness. Show them they have a purpose. To be salt and light, to be salt and light in the world, in the world. To be salt and light, to be salt and light, to be salt and light in the world, in the world. To be salt. Come on, church, and say. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Yeah. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Woo! Come on, church, it's all right. Oh, that the church will arise so that we would see with Jesus' eyes. We could show the world heaven. Show what it means to be His, to be formed in His likeness. Show them they have a purpose. Everybody, come on, let's all sing. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world. To be salt and light. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Woo! Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Say, I am redeemed. 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 Come on.
declare po natin. To be salt and light in the world, to be salt and light in the world. One more time. To be salt and light in the world, to be salt and light. To be salt and light in the world. To be salt and light in the world, Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Rise up, rise up. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Yeah. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so, say so. Amen. Glory. Thank you, Lord. Amen. Let's continue to worship the Lord. Amen. Taas natin ang kanyang pangalan. He is here right now. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. Come on, let's lift our hands, say, the God I know, righteous and holy, the God I know, faithful and true, the God I know, my tower of refuge, hearts are healed, Christ revealed, the God I know, light of the city, the God I know, strengthens the weak, the God I know, your heart beats within me as you are, so are we. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtain is closed behind, there's no pretense, I'm on my knees. Come on, let's lift our hands to God. I will lay down my life for the love sacrifice you
church He knows is faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed, rise revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows strengthens the weak. The church He knows is strong and mighty as He is. So are we. The church He knows righteous and holy. The church He knows is faithful and true. The church He knows, a tower of refuge. Hearts are healed, rise revealed. Yes, Lord. The church He knows, light of the city. The church He knows strengthens the weak. The church He knows is strong and mighty as He is. So are we. Come on, church, lift your hands and say to God, this is my cry. This is my cry, living God, to be the church that you want me to be, Lord. I want desire more of you. We want to be more like you, more of you. Yes, Lord. This is my cry. Oh, yes, God. I want desire. That's my one desire. More of you. Yes, we want more of you, Jesus. More of you. More of you in our life. This is my cry. I want desire. That's the cry of my heart today. More of you, yes, Lord. This is my cry. Come on, say, I want desire. More of you, more of you. I want desire. Yes, God. More of you. We want to be more of you. We want to have more of you, Jesus. This is my cry. Come on, say to God, I want desire. We want to have more of you. More of you. We want to be more like you, Jesus Christ. Hallelujah. This is my cry. Oh, yes, Lord. That's my one desire. More of you. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, Diyos, wala kaming ibang nais kung hindi maging katulad mo. Lord, sa pagwawagi ng kaluluwa, and that is what you want us to do. We want to submit our lives to you today, oh God. We allow you to move, Holy Spirit of God. Panginoon, naniniwala kami. Wala kaming ma-accomplish kung gagamitin lang namin ang aming talino at ang aming kaalaman, oh God. But Lord, sa oras na ito, humihingi kami ng biyaya mula sa iyo. Salamat, we allow you, Lord, to use us, oh God. We allow you, oh God, we make a demand from the anointing, Lord, that is within us, oh God, to rise up, oh Lord, to rise up and make us, oh God, the persons, the church that you want us to be, the church that strengthens the weak, the church, oh God, that loves, the church that cares for people, oh God, the church, Panginoon, na nagpapakita, Panginoon, kung sino ka. Salamat, oh Diyos. Sa hapong ito, we just allow you, Holy Spirit, to move in every heart today, oh God. Thank you, Father. I know you are here.
I know you are here, Panginoon. Wala kang lalagpasan na taong ang puso namin sa hapong ito ay handang tumanggap mula sa iyo. Salamat sa revelation, Panginoon, na nagmumula sa iyo. We thank you. We give you all the glory, the praises, the honor, O God, that is due your name. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Come on, church, give the Lord your best praise today. Give the Lord your best praise. Is that your best praise? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Sige, tayo po'y makakaupo na po. Tapos na po ang ating praise and worship. Yan. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Magandang hapon din sa ating pastora. Hallelujah. Ay, hallelujah. Praise God. So, natatawa si pastora kasi sabi ko kay Lord, Lord, sana pag nag-preach ako ulit, wala si pastora. Siyempre, iba pagka andyan yung pastora, parang defense yan. No? So, higit pa yun sa defense. Pero, I was reminded na ang ipapahayag ko naman ay salita ng Diyos. So, sigad ng bahala dito. So, sa hapong ito, di ba, during the previous weeks na pinag-uusapan, tapos sinabi ng ating pastora, binigay yung the mandate. Sa Tagalog, ang mando o ang mandato. Parang ang bigat na salita, pag sabi, mando. Yan. Kasi sanay akong magmando, kaya parang mabigat yun. So, sinabi rin doon kung paano daw, kung bakit natin kailangan magwagi ng kaluluwa. Amen? Amen po ba? Yan. Pwede po kayong sumagot ng amen pag tinatanong ko po kayo. Ano po? Amen po ba? Ayon. So, ngayong hapong ito, kasi during etong mga previous weeks, meron ding mga nagtatanong, lalo na yung mga bago sa iglesia, no? Nagtatanong sila, sister, paano nga ba namin gagawin na ipahayag ang salita ng Diyos, no? Minsan kasi, parang madali na para sa mga matatagal na, no? Madali na yon pero tinamad lang. Di ba po? Totoo po ba? Ayun, nakalimutan lang nila na yung banal na spirito ay sumasa kanila, kaya natamad na. So sa hapong ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang matagumpay na pagwawagi ng kaluluwa. And we will learn this from Jesus Himself. Amen? Amen po. Ang title ng preaching ko ngayon, sa English maganda eh. Sa Tagalog parang malayo eh. Our victorious model soul winner, Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, matagumpay na estratehiya ni Jesus sa pagbawagi ng kaluluwa. Parang malayo, di ba? So anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano ipinakita ni Jesus Christ yung pagwawagi ng kaluluwa. So, kung meron tayong sabi dun sa Jerusalem, kung mapapansin nyo at kung nabasa nyo na po sa John 3, verses 1 and the succeeding verses, na-meet ni Jesus Christ si Nicodemus. Amen? Yun ay nasa lugar ng Judea. So, Jesus had to go to Galilee. At dyan na po tayo mag-uumpisa. John, if you have your Bibles with you, you can open it on John 4, verses 1 to 4. So may tinuro si Jesus na ilang mga estratehiya na matututo talaga tayo kung paano tayo magwagi ng kaluluwa. John 4 verses 1 to 4. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, go! Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinailangang magdaan siya sa Samaria. Kinailangang magdaan siya sa Samaria. Kung mapapansin niyo po dito sa John 4 verses 1 to 4, binigay ni Jesus Christ ang first strategy. Ano yung first strategy?
Nung inaaral ko tong preaching na to, tinignan ko yung mapa ng buong Israel. Gaano kalayo ang Judea papunta sa Galilee? Pero hindi ako magaling masyado sa milya. So, tinignan ko rin kung ano yung mga daraanan. So, kung dito yung Judea, dadaan siya sa Samaria, tapos papunta sa Galilea. Kumbaga parang Maynila, papunta ng Baguio, pataas. No? Pero, dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-usap, kaaway nila yung mga Samaritans. Kasi yung mga Samaritan ay mga Hudyo na nakipag-asawa sa ibang lahi. So, parang feeling nila, yung mga Samaritans, ginawa nilang outcast. Opo, hindi na sila kasali sa sosyudad. Dito, tapos dun sa mapa nila, kung ito yung Judea, ito yung Samaria, diretso lang yun talaga, parang shortcut. Tapos ito yung Galilee, ang ginagawa ng maraming Hudyo, para hindi sila dumaan ng Samaria, dumadaan sila dun sa Plain of Sharon. Sa Tagalog ay ano may plain? Kapatagan ng Sharon. Yan, kapatagan doon para hindi sila makadaan sa Samaria kasi nga di sila bate. So, ano nangyari? Sabi diyan sa binasa natin, kinailangang magdaan siya sa Samaria. Sino ang naggabay? Sino ang nag-udyok kay Jesus? Ang banal na Espiritu. Amen? Amen? When we do win souls for the Lord, we should be number one strategy, ginabayan o pinangungunahan siya ng banal na Espiritu. We should be led by the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Kung meron kang target na kaluluwa na mapagwagihan sa Panginoon, itanong mo sa banal na Espiritu, paano ko ba ito mapagwawagihan? Amen? Jesus in this account was led by the Holy Spirit to pass through Samaria instead of the plain of Sharon. Na kung saan hindi siya mababato doon. Bakit? Kasi plain nga, kapatagan. Amen? Kasi, di ba, kahit di pa ako nakakapunta doon, kanina tinatanong ko, ano ba yung Jerusalem, ano ba yan? Disyerto ba? O merong kabundukan. Amen? So doon, merong kapatagan. If Jesus obeyed His will, just His will, kung sinunod lang niya yung kagustuhan niya, pwede siyang dumaan doon. At saka pwede siyang hindi na nga dumaan ng Samaria kasi nga, yun ay lugar daw ng mga makasalanan. But then in this account, maraming pagkakataon, hindi lang dito, at maraming pagkakataon sa Bible, anong ginawa ni Jesucristo? Diba? Kapag ka nagmi-minister siya at bago siya mag-minister, pumupunta siya sa ilang upang manalangin. Amen po? Sa kapanahunan natin ngayon, in order for us to be led of and by the Spirit of God, we need to hear from God. Paano niya nakuha yon? Amen po ba? Amen? Paano niya nakuha yon? Sa pamamagitan ng pananalangin. Sino po ba ditong nananalangin? Ayan, so lahat tayo nananalangin. Amen? Yung iba bago kumain, bago matulog, bago umalis ng bahay. Pero dito, specific ang instruction kay Jesus Christ, no? Na kinailangan niyang dumaan sa Samaria. Amen? If we talk to God about people, then we can talk to people about God. Even before Jesus went to Samaria, He already talked to God about the Samaritans. Amen po ba? Diba? So kung mahalaw natin dito, strategy number 1, hindi lang siya ginagabayan, siya pa ay nananalangin. Ipinanalangin muna niya yung mga taong yon sa ating Diyos Ama bago siya pumunta doon. Kasi a prayerless Christian is a powerless Christian. Amen po ba? Amen. O yun. Sige, tick nyo na lang kung gaano karaming sabi kong amen po ba? Yan. Okay. Next, John 4:5-6. Ayan. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ng oras. Sabi sa account ng mga Hudyo, ang mag-iika-anim na oras ay 12:00 ng tanghali.
Amen? So si Jesus, sa kanyang paglalakad, siya ay napagod. Nakakita siya ng balon. Umupo si Jesus Christ doon sa tabi ng balon. Nakadikwatro ba? Walang sinabi. Amen? Walang sinabi sa Bible. Pero katanghali ang tapat. Imagine niyo, di ba ang init nun na? Katanghali ang tapat. Naglalakad. At umupo sa balon. Didikwatro na lang ako, ha? Ayan. Next verse. Girl. John 4, verse 7 to 15. Yan. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Nasa kanya'y malitang font. Yan. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Nasa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsilbi ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo, humingi ng maiinom sa akin? O ayan, paano kayo hihingi na maiinom sa akin? Na ako'y babaeng Samaritana. Sapagkat hindi na nga kikipag-usap ang mga Hudyo sa Samaritano. Yun nga, dahil nga, feeling nila, outcast. Kasi nga nakipag-asawahan sa ibang lahi. Yan. Sumagot si Jesus na kanyang sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Parang ganito in my own version, ha. Kung alam mo lang kung sino ko, hingi ka sa akin ng mas maraming tubig, di ka na mauuhaw. Amen? So, version ko lang po yun. Pero sabi nga ni Jesus Christ, kung alam mo lang kung sino akong humingi sa inyo ng tubig, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig. Ano yung sukat isalok ng tubig? Yung balde. Yan. Balde. Yon, wala kang balde para isalok ng tubig. At malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon. At dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanyang ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo. Nagulat yung babae, Ginoo. Ibigay mo nga sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag nang mauhaw. Ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Yung ba talaga ang reason ng girl? No. Strategy number 2. Teka, bago tayo pumunta sa strategy, sabihin ko muna kung bakit din gustong-gusto ng babae na makuha yung tubig na sinasabi ni Jesus Christ. No, ang pinag-uusapan nila dito, ang entry point ni Jesus Christ, take note, ang entry point niya ay tubig. Amen? Di ba? Siya, sabi niya, painom ng tubig. Bigyan mo ako ng tubig. So, ang entry point niya ay tubig. Ang pinag-uusapan nila, tubig lang. So yon hanggang sa pumunta sa tubig na magbubukal sa kanyang ayun, malinaw. Bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sa totoo lang, kaya 12 noon, nag-iigib yung babae, usually sa kanila, ang mga oras ng igiban ay 6:00. No po? 6:00 ng hapon kasi doon din yung oras na umuuwi na yung mga animals nila galing sa shepherding. Yeah.
Shepherding. So, dun din yung time na umuwi na yung mga hayop nila at yun ay mga uhaw na uhaw. Pero itong babaeng Samaritana na ito, siya ay alas 12 kung mag-igib. Natural, walang mag-iigib nung katanghalian tapat. Kasi mukhang may tinatago si ate. Amen. Tingnan natin. Ano yung stratehiyang pangalawang ginawa ni Jesus? Number 2 strategy niya. Pinutol niya ang mga hadlang. In English, barriers. At hindi pinayagan ng anumang diversyon sa kanyang pakay. Ano ba ang pakay ni Jesus? Ano po ang pakay ni Jesus? To win the Samaritan woman, di ba? Amen? Siyempre, kaya nga yung sa first strategy, he was led. Sabi sa Tagalog na binasa natin, kinailangan niyang dumaan ng Samaria. Para maligtas yung Samaritan woman at yung mga kapwa niya, yung mga kapitbahay niya. So, number 2 strategy, pinutol niya ang mga hadlang o balakid. Ano-ano yung mga hadlang o balakid na pinutol Jesus? Number 1, he had to break the cultural and the language barrier. Diba? Sinabi doon, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano, magkagalit sila. So, he had to break the cultural barrier. At hindi nakikipag-usap ang isang rabay o guro sa isang babae. Amen? Amen po. Amen po. Ano pa yung hadlang na pinutol niya? Religious barriers. Jesus had to cut the religious barrier. Mababasa natin yan. And, ayan, sige. Ito, sa John 4 verse 20 to 27. Nagsisamba ang aming, sabi ng babae, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao sa kanya. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan na pinag-uusapan na nila dito ay ano? Relihiyon. Amen. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paparito ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya na nga. Amen. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. No, nagtaka sila kasi bawal nga yun at against their culture. Gayon may walang taong nagsabi, ano yung hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Kung babalikan natin yung strategy number 2 niya, na pinutol niya ang hadlang o balakid ng relihiyon. Ang pinag-uusapan kasi po nila dito, doon sa Jerusalem o yung mga Hudyo, mga legal, na purong Hudyo, sila po ay nag-worship doon sa Jerusalem. Amen. Hello po. Yan. So sila po ay nag-worship. Sumasamba sila sa Jerusalem. Pero dahil hindi nila sinasali itong mga Samaritans, ang mga Samaritan naggawa rin sila ng sariling templo doon sa Samaritan, sa bundok ng Gerizim, Mount Gerizim, Gerizim. Mount Gerizim. Parang ganito, ayaw nyo kami sali, gagawa na lang din kami. So, usapan ng relihiyon. But, since Jesus was so focused on winning the Samaritan woman to the Lord, to Him, anong ginawa niya? Hindi niya na inalintana, di ba sabi, parang kumbaga sa isang,
common term o isang lengguwahe ng kanto, nangangamoy away, oh. Bakit? Kasi sinasabi ng babae, sinabi ng mga, balikan natin, ayun. Sabi niya, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinailangang pagkasambahan ng tao. Parang kung titignan mo po, ang pinag-uusapan nila ay relihiyon. Parang, kung magwawagi ka ng kaluluwa, that is one no-no. Amen? Na makipag-argue ka sa iyong pagwawagihan. Siyempre, paano mo nga siya mapagwawagihan kung nag-aaway na kayo? Hindi, wala ka sa ninuno namin. Ito parang, sabi ng mga ninuno namin, dito dapat sasamba. Sabi nyo, doon sa Jerusalem, parang nangangamoy away. Pinansin ba yun ni Jesus Christ? Hindi. Because He was so focused. Meron siyang layunin. Sa ating pagwawagi ng kaluluwa, mga kapatid, dapat meron tayong layunin. At tayo ay nakatuon ang atensyon natin doon sa ating layunin. Ano ba yung layunin niya? Teka. Ayan. Layunin niya nga na iwin yung babae sa kanya. Sabi ko dito, iwasan natin ang makipagtalo sa pagpabahagi ng magandang balita. Maghanap tayo ng kaluluwa, hindi ng away. Amen? Nung nakita niya yung Samaritan woman at gumaganda na yung conversation nila, pero nung napunta tungkol sa relihiyon, ang sabi ni Jesus Christ, sinasabi niya dun, ayun, babalikan ko lang ha. Sapagkat ang kaligtasan ng ayun. Datapot dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Parang ganito sabi ni Jesus Christ, sige. Wala na tayong dapat pag-awayan. Sabi doon, sapagkat ngayon na nga. Diyan yung gustong sumamba, doon sila sumasamba. Pero ang Diyos daw ay Espiritu at katotohanan. At yun ang hinahanap ng Ama, mananamba sa Espiritu at katotohanan. Parang short for saying, no matter where you worship, it's okay. Wala na tayong pag-aargyuhan tungkol dyan. So, nanahimik na yung babae. Amen. If we allow God to minister to other people through us, then He can do so. Amen? Kung isasabit lang natin yung kalooban natin, minsan, may mga tao na kapag ka nagwawagi tayo ng kaluluwa, dahil nagkaroon nga tayo ng, ng mind setting, yung meron ako kakilala, sabi, taga-ibang lupa yan. Bakit? Alien ba tayo? Di ba ang tawag dun sa taga-ibang relihiyon? Taga-ibang lupa yan. Iba ang nila. Iba ang taga-sanlibutan yan, taga-sanlibutan. Bakit ikaw taga-Mars? So, minsan, dahil meron na tayong mind setting, na kapag ka nagwawagi tayo ng kaluluwa, dapat i-share natin agad yung good news. Oo, ang good news ay si Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Amen? Pero lagi dapat, ang ating motivation should always be love. Amen? Amen po ba? Amen po? Amen? When we share the Word of God to other people, we share to them the love of God. And when it is love-motivated, there will be an instant manifestation. Meron instant na manifestation because love is an instant manifestor. Amen? Anong ibig sabihin? Kung nakita mo may sakit, pero inaaway-away ka niya, buti nga sa'yo. Hindi, gusto mo ipag-pray kita. Ayan. So pag sinabi niya, oo, sige. O di pag-pray mo na. Kung hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon, then you lead that person to God. Amen? Amen po ba? Tahimik ang mga taga-Rema. Tahimik tayong lahat. Tahimik ba kayo? Amen.
So kung may sakit, you meet the people where kung ano yung need ng mga tao, that is what we give to them. Sister, paano kung pera? Ay, hindi. Ibang usapan naman yun. So, kailangan natin doon ng wisdom na galing sa Panginoon. Ano po? So, number 3. Third strategy. Sa John 4, verse 16 to 19. Ayan. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa. Konte no, 5 po. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Amen? Third strategy that Jesus did is, isiniwalat ni Jesus yung kasalanan. Anong ibig sabihin? Sinabi ba niya, isiniwalat niya na, wow, walang asawa, pang-5 na yan, pang-7 na yan. Hindi. Sinabi niya doon mismo sa person because the woman acknowledged, nirecognize nung babae na, ay, parang ito yata ay propeta. Kaya sinabi niya inusal, sinambit ng kanyang bibig, wala akong asawa. So, ano yung third na strategy? Isinawalat nga ni Jesus na ang kasalanan sa maayos na kapamaraanan. Soul winning requires exposition of sin. Amen? Kapag ka nagwawagi po tayo ng kaluluwa, kailangan magkaroon din ng acknowledgement o ng pagkakakilala yung ating kausap na ano yung bagay na naging dahilan para siya ay malayo sa Panginoon. Say it in a nice manner.